my beloved Boss Mike Cervera. Kaso namin sa COMELEC was about the leadership of the party. Sira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Sira ulo pala kayo eh. Mga kababayan, tinawag na sira ulo yung kampo ni Digong. Sabi ni Senator Coco, mga sira ulo pala, hindi pa pala kinikick out to sa party. So ibig sabihin, membro pa rin to ng PDP. Kaya lang mga kababayan, etong si Coco, parang dumistansya rin ito eh. Ayaw nang makisali. Oo, doon sa PDP, doon sa kabila eh. Ay baka hindi ho ninyo nalalaman, ang lumikha o nagtatag ng PDP laban, mga kababayan, ay yung tatay niya. Oo. Sino po? Yung tatay niya, yung matandang Pimentel na naging senador. Si Nene Pimentel. Naabutan nyo ba yon? Naabutan nyo ba si Nene Pimentel? Yun po yung tatay niya anti-Marcos eh. Kung naalala po ninyo Pero mga kababayan, eto na. Mga siraulo daw. Siraulo pala kayo eh. Sabi ni Coco Pimentel eh. Yan ang sinasabi ko. Alam nyo talaga, no? Yung mga dating kakampi ni Digong talagang dumidistansya na rito. Dumidistansya na ho. Ulitin natin yung banat nito pakinggan po ninyo. Eto na. Yung kaso namin sa COMELEC was about the leadership of the party. Yan, yung kaso nila, nag-aagawan sila kung sino mamumuno. Eto pa, trivia. Baka nakalimutan nyo lang. Noong panahon, noong 2022, etong mga ito ay ginamit yung PDP na mga kababayan, para itakbo si Manny Pacquiao na nakaalyado na ngayon ni Pangulo. Kasama sa alyansa ng para sa bagong Pilipinas. Di po ba? Yung tinakbo nila. Magkakasama sila. Ay bakit ho? Abay, kasama ako ng mga yan dati. Opo tuloy. Sira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Kita nyo? Sira ulo pala kayo eh. Sabi ni Coco eh. Hindi nyo pa pala kinikick. Sasabihin nyo hindi pa kinikick out nagtatalo-talo nga kayo sa Korte Suprema kung sino ang talagang nagmamay-ari at may karapatan sa PDP party. PDP laban, di ba? Yung partido ng PDP laban, mga kababayan, pinagtatalunan pa nila. Naka-apila yan sa Korte Suprema. Di ba? Ang ganda na. Ito. Party. Sira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Talaga naman mga siraulo ng mga yan, si Coco mismo may sabi niya na. Si Coco mismo may sabi. Sira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick. Sira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Sira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Sira pala ulo nila, sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Di ba mga kababayan ko? Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Inagaw nila yung PDP laban na dapat si Coco ang may papel dyan. Si Coco ang may say dyan. Kaso nga mga kababayan, dahil nga mga kababayan, alam nyo na, di ba? Itong mga dati nilang kapartido, Argo? Mga siraulo daw kayo. Di ba? Itong dating mga kapartido, mga kababayan, inagaw nila. Yung alin? Yung PDP laban. Kaya nga biglang nawala yung laban, di ba? Kasi nga, yun po yung nangyari dyan, nagkawatak-watak sila eh. Tuloy natin. Bakit po ba? Tapos aangal sila na andun pa sa existing stationery ko yung PDP laban, di ba? Ayan po, kasi nakita po nila na yung sulat para nga ho kay Cheese Escudero na nagsasabi, sulat po yun ni Coco kay Senate President Cheese, na nagsasabi na dapat maumpisahan na yung paglilitis
sa impeachment ni Sara, mga kababayan. Nakita po sa letterhead yung PDP. Nako! Ayun ho, para na naman silang inasinan na bulate. Nagwawala na naman sila, mga kababayan ko. Yung po yung nangyari dyan. Alam nyo naman to, di po ba? Sabi ko nga, mga kababayan, sa politika, ngayon magkakampi kayo, bukas magkakahiwalay na. Politika, napakarumi talaga. Kaya nga, mga kababayan, alam nyo, dapat dalawang partido na lang ang ang matira, para nang hindi sa ganun, napakarami nila. Tapos magme-merge sila, magme-merge sila, dating PDP, tapos yung laban, nagsama, PDP laban. Di po ba? Marami pa dyan, mga kababayan. Na yung bang nagsasama-sama tapos maghihiwalay din sila. Parang magjowa lang, mga kababayan. Magsasama, magmamahalang kunyari, magtatapatan, manunumpa, masasabihin, hanggang sa aking, eto ay aking ipagtatanggol ang aking partidong ito hanggang sa huling patak ng aking dugo. Ganun-ganun pa yung mga yan nanunumpa. Tapos, mga kababayan, ilang taon lang, ilang buwan lang, naghihiwalay sila. Ganyan po karumi ang politika. Kaya ako, mga kababayan, kung tayo ipapalarin, na maging kongresista, yan po ang ipapanukala natin. Dapat dalawang partido na lang talaga. Akala mo naman talaga tatakbo. Di po ba? Argo? Kakampanya mo ba ako? Di ba? Dalawang partido na lang. Oo. Wag na yung mga, napakarami, may Liberal Party. Di ba? Action Demokratiko. PFP. Meron pa yung kay ERAP. Ano yun? Partido ng Masang Pilipino. Anak ng pating na yan. Napakaraming partido. Alam nyo, mga kababayan, kailangan dalawa lang Para na siya ganon. Bawas-bawasan ang hindi pagkakasundo nang mas madaling ma-identify ng mga tao kung sino yung kalaban at kakampi. Di po ba? Ganon yun ang problema mga kababayan, sa dami ng partido dyan, di na natin alam kung sino kakampi ni Pangulo. Kaya nga nagkaroon ng unity team Bakit? Sa sobrang dami ng partido, inipon-ipon, tinawag na unity team. Bakit? Sa dami-daming partido, na kinaaniban ng bawat senador na tumatakbo, ayun, bumuo ng alyansa, para sa bagong Pilipinas. Ang dami! Ba't hindi na lang KBL at saka liberal? Mga kababayan, payag ba kayo doon? KBL, di ba? Kilusang bagong lipunan. At saka Liberal Party. Dalawa lang! Wala na yung iba dyan. Tanggalin na dapat yun Di ba? Yan, parang sa US nga daw. Republican at saka Democrats. Di po ba? Dalawa lang. Ngayon mga kababayan, labo-labo Happy Lola, thank you naman. Grabe. Sige, tuloy natin itong pinaglalaban ng idol natin, Payag, Sir Mike. Dapat gano'n. Di ba? Saan na kami? DDS, boss. Itanong mo kay Digong. Dahil mga siraulo daw kayo. Sabi nito. Sabi, mga siraulo pala kayo Ulitin natin dito sa sinabing siraulo daw kayo. Sira pala ulo nila. Sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Tapos aangal sila na andun pa sa existing stationary ko yung PDP laban. Diba? Yan, kita nyo mga kababayan. Siyempre, tinayo ng tatay niya yan Pwede bang tanggalin agad-agad yan? Tatanggalin niya at kalimutan na lang. Ako rin naman halimbawa, tatay ko si Nene Pimentel na may founder ng PDP laban. Papabayaan ko na lang ba basta-basta yan? Alam nga naman hindi ko paglaban. Legacy yan ng tatay ko yan. Siyempre, paglalaban ko yan. Sira nga ulo nila. Oo. Tuloy. So may karapatan pa kayo, sir, na gamit? Well, under dispute pa yung Sa Supreme Yan, under dispute pa yan sa
Korte Suprema, mga kababayan. Opo, nagtataka si Aichang, magwa 1.7 na po tayo. Abay, 642 pa lang po yung nagla-like dito. At huwag na ho kayo magtaka kung hindi ho kayo magla-like, bigla na lang ako mawawalang parang bula. Kasi nire-report po nila yung mga live ko. Ayaw po nila, mga kababayan, ito papaliwanag ko lang ho uli sa mga hindi nagla-like. Ayaw po nila na naririnig po ako, nagbibigay po ako ng opinion ko. Kasi po sila naiinis. Kapag ho ako nagbibigay ng opinion at hindi pumapabor sa kampo ni Duterte, mga kababayan, kinaiinisan po ako. Nire-report po nila. Ang dami na nga hong galit sa akin eh. Oo, abay lagi hong akong usapan sa mga GC ng mga yan eh. Ewan ko po ba? Naku, wag ho kayo manggigil sa akin, ano. Ang dami-dami dyan, panggigilan nyo si Coach Jarrett, si Taquero, sila Mark Ramos, sila Derek Freddy, sila Jake Magnus, sila Chris Ulo, sila Mima. Yung mga yan, sila Biyahe Nicole, sila Munting Tinig, sino pa? Si Maestro Paul. Yung mga yan ang panggigilan nyo, wag ako. Ewan ko, bakit ako pinanggigilan ng mga yan? Pambira naman kayo, oh. Gwapo rin naman yung mga yan, Diba? Tama na, si DJ Byron. Punta nyo, yan ang panggigilan nyo, wag ako. Kaya ako mga kababayan diba? Boss Mike, na-miss ka na rin ni best friend mo. Mamaya, meron akong banat dyan, Rico, Mamaya, tirahin ko yan. Yung best friend natin na yan, tuloy. Yung decision ng COMELEC na sila Kusi naman ang nagwagi. Yan, sila Kusi naman ang nagwagi. Aminado naman si dyan, na pinaburan sila. Kaya dala-dala nila yung PDP laban, mga kababayan. Pero po, ulitin ko, ito po ay nakaapila sa Korte Suprema. Under dispute pa sa Supreme Court. So malay natin, marireverse pa yan. And then at the same time, si Kusi mismo sinasabihan ako na hindi naman daw nila ako in-expel sa partido nila. Ayaw ko lang makasama sila. Ayaw na sila makasama. Tapos mga kababayan, hindi ka naman namin tinatanggal dito, pwede ka pa rito. Kaso si Coco ayaw na Ayaw na ho kayong makasama. Ayaw na hong madikit ni Coco sa inyo pa. Bakit ho? Laos na. Ang ira ni Digong, laos na. Wala na ho. Wala na hong Panama si Digong, wala na. Ano pa nga asahan nyo mga matatalinong politiko to? Ayaw na ho kayong makasama ulitin ko lang. Ano sabi mo? Pakinggan po ninyo. At the same time, si Kusi mismo sinasabihan ako na hindi naman daw nila ako in-expel sa partido nila. Ayaw ko lang makasama sila. Ang sakit-sakit nun! Yung bang kulang na lang sabihin mo, dito ka na sa amin. Pero yung sinasabihin mo, ayaw na sa'yo. Diba? Aba, mga kababayan ko, eto na po malaking bagay po si Coco sa kanila. Biruin ninyo, madadagdagan ng, madagdagan kayo ng isang matalinong katulad niya. Di po ba? Ibang klase rin mag-isip yan si Coco. Abay, bakit kanyo? Naimbitahan ho tayo sa kanyang opisina. Yung ibang mga DDS kasama pa. Sino nakakita? Nakapost dyan sa aking community yan. Sabi ko sa kanya, inamayan niya ako, mga kababayan. Mike Cervera. Kilala kita. Opo, baser niyo po ako. Sabi pa niya, kilala kita. Sabi niya, opo, baser po ninyo ako kaya nga, binabanatan mo ako di po ba dati, binabanatan natin yung mga yan. Pero kita nyo naman tumahimik na. Di ba? Hindi lang natin marinig na kumukontra kay Pangulo yan Buti na lang nakinig sa akin yan sabi ko, Senator, kapag hindi po kayo titigil na kakabanat sa gobyerno, hindi po talaga ako titigil para batikusin kayo. Tapos mga kababayan, eto pa. Naging brad ko pa to. Magkakasama po kami sa Eagles. Ano po, mga kababayan? Magkakasama po kami sa Eagles niyan. Sabi niya, dito na, para bati-bati na tayo. Manumpa na kayo,
O magiging Eagles na kayo, magkakasama na tayo. O, di ba? So nagkakasama kami sa Eagles. Alam kaya, hey! Tuloy! Pero hindi nila ako in-expel. So, bakit aangal ngayon sila kung gamit ko pa ang PDP Laban na partido ko namang tunay yan, partido ng father ko, at ako nang bumuhay niyan hanggang sa time ng kaso ng COMELEC. Correct! Mga kababayan! Sabi ko sa inyo, partido ng tatay niya yan eh. Hindi ko tinututukan yan. Ano ba kayo? Kita nyo mga kababayan ko, kahit na welcome pa siya sa PDP, ayaw niya nang makasama yung mga yan. Bakit kanyo? Tanong nyo kay Digong. Tanungin nyo, bakit? Anong dahilan? Anong meron? Bakit ayaw na kayo ni Coco? Ayaw na kayo makasama? Parang lahat na lang, tinatanggi kayo Nung nakaraan, yung isang mayor sa may saan? Mga kababayan, diyan sa bandang Cebu. Tinanggihan din kahit ini-endorso. Tinanggihan din sila mga kababayan. Ayaw din sumama sa kanila. Yan po ang katotohanan at katunayan at patunay na talagang itong kampo ni Digong wala na ho. Wala na! Oo, di ba? Janice Bailon, ano yan? Bakit ba ang ganda ko? Ewan ko sa iyo. Oo, ewan ko hindi na pa naman kita nakikita eh. Kaya lang wala nang pagkakataon. Nandito na si Jen Angeles eh. Wala na, balik. Loyal na uli ako. Tuloy! Sir, sinabi rin po nila na refrain from misusing the name PDP Laban and misleading daw the Filipino people about your current party affiliation kasi daw po nag-transfer na kayo sa Nationalista. Well, yung Nationalista certificate of nomination ko, that was with the National Assembly kasi kami ng PDP Laban ko eh. Yung wing ko, yung faction ko pa, yung originals. Nag-National Assembly kami and they gave me permission as well as si Senator Manny Pacquiao na for purposes of the May 2025 elections, we can use another party's CONA. Kita nyo? Yung po yung nangyari dyan mga kababayan. Wala na ho. Ibig sabihin po mga kababayan, pero yun yung tawaging siraulo yung mga Duterte group Sira pala ulo nila. Sasabihin nila sa akin na hindi pa nila ako kinikick out sa party. Kita nyo, mga kababayan, siraulo pala yung mga yan Our beloved Boss Mike Cervera.